So ayun mga best, no, nandito tayo ngayon sa may FKM Motorcycle Philippines para sa update natin dito sa bagong kulay na to. Ito yung LTS 125 ng FKM. So sulit nga ba ito ngayong bilhin sa darating na Pasko or sa 2024? Alamin nga natin yan. Ayos na ayos yan. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. Magkano nga ba itong motorcycle? So 67,900 para sa 125cc. Pero para sa presyo niya, last time nakita na natin yung kulay black. Meron tayo ritong kulay glossy blue combination ng gray. Yan, glossy din siya. Pero astig, no? Gusto ko yung design, yung combination niya, yung pagka-blue, napaka-premium. Meron tayong mga parang glitter effect dito. Tingnan nyo naman, di ba? So, hindi pa natin nakikita kung ano pa yung mga available na kulay para dito sa LTS 125. And dalawa pa lang yung nakikita natin. Pero pag meron tayong nakita, update ko kayo sa mga kulay na ilalabas pa ni FKM. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time. Meron tayo ritong LED na headlight, yung kanyang signal light dito sa part na to. Ito, daytime running light. Aggressive looks yung kanyang headlight. Meron tayo ritong telescopic fork, dual path caliper tayo rito, naka single disc brake, naka mugs, tubeless na rin itong tires nya, at meron tayo ritong size na 80 by 80 by 14. Meron tayong malapad na kulay board, at dito na rin yung ating battery. So ito nga pala ay disusi pa rin, pero sa kanyang susi meron tayo ritong shutter lock. So para ma-open natin yan, yung ating susi ang gagamitin. Meron din tayong utility hook. Malawak tayo rito na side pocket. Dito sa side, medyo hindi siya ganun kalawak, no? Kasya siguro dito mga basahan. And naka fully digital na rin tayo rito. So on natin. Ganyan ang itsura. So para sa kanyang panel gauge, makikita natin dito yung clock, speedometer niya, fuel dito sa side, yung total kilometers. Dito naman engine check pag naka high beam, signal light, meron siyang select and mode. O malay naman natin magkaroon ng mga TFT display yung mga 125cc, 'di ba? Pagdating ng mga panahon, 'di ba? Pero yun nga, meron din tayo ritong hazard, electric starter, meron tayong high and low, signal light, and busina. So check natin yung ating busina. Busina check. Beep. Beep. Medyo brusko yung kanyang busina. Pagdating dito, no, ang liit lang ng motorcycle pero yung busina niya ang brusko pakinggan, 'di ba? So meron tayo ritong magandang seat. And then mukha siyang carbon fiber finish. Meron tayo ritong USB port. So, kung kailangan ng OBR, mag-charge, no problem. Yung ating fuel tank capacity, okay? Para dun sa kanyang mahabang rides, no? So, medyo matagal na rin kayo bago kayo mag-pagas para dito. Naka-air-cooled na rin tayo rito at naka-dual exit naman yung ating
muffler. So, meron tayo ritong drum brake, naka-mugs din tayo rito. Ang size dito is 170 by 14. Sa kanyang taillight na LED, yung kanyang signal light LED, gusto ko yung design dito. Ang tulis. Yan o, kita niyo yan. Tapos dito naman, meron din tayo ritong daytime running light. Ayan. So, kagandahan din dito, meron siyang baso. Adjustable din yung kanyang monoshock. QJ Tech nga pala. Ito, no? So, halos lahat yata ng nilabas nila QJ Tech eh. Iba rin yung datingan ng QJ Tech. Diba? Mapapansin nyo yung quality, yung paint job, ang ganda. So, ito yung panggilid niya. Wala siyang kickstart. So, meron din tayo ritong kill switch para sa kanyang side stand. Gusto ko yung itsura niya eh, lalo dito sa front. May mga lining tayo rito. And then yung ating side mirror, maganda rin yung quality. Ayan o. Maganda yung design. Gusto ko siya. Pero dito sa part na to kasi, ito yung madalas na nababasa. Hindi natin alam kung madali nga din ba siyang kalawangin. Levers. Maganda yung design. Okay. Same lang din doon. Okay. Meron din tayo rito FKM na emblem. Meron tayong open parts dito. So, gusto ko yung design dito. Oh. Mukha siyang kalaban ng mga Autobots, 'di ba? Mapapansin niyo 'yan. So, sa kanyang front fender, meron tayong parang carbon fiber finish dito. Yung kanyang fender, flexible din. Maganda rin yung design. Meron tayong mga patulis dito. Dito rin sa part na 'to. Ilalim ng upuan, may open part din dito. So, nakakatulong din 'to kahit sabihin natin na FI to, no? Yung flow, yung airflow niya is nakakabawas din sa init ng makina. Kaya yun yung purpose dito, kaya naka-open siya. So, yung design nung niya, nung kanyang decals, minimalist. Tapos, maganda sana kung naka-emblem din siya, no? Para mas premium siya para sa akin. Foot pegs or sa pilyo natin dito, maganda rin yung style. Maganda yung paint job, quality din. May lock din siya. Sa grab bar, style niya rito, may mga patulis din siya. Glossy. And then, meron siya mga glitter effect din dito. Halos karamihan ng mga nakikita ko ngayon ng motorcycle is may mga glitter effect, maganda yung paint job, quality, di ba? So, dito sa ilalim, meron tayo ritong rubber. Ito nakakatulong to para sa talsik ng putik. At least hindi siya masyadong madudumihan. Plate light na rin tayo rito. Dito sa baba, meron tayong reflector at meron tayong design na nakakatulong din to sa pagbabawas ng talsik ng putek para sa OVR natin. Okay, para sa 5 to na kagaya ko, ito nga pala yung itsura niya pag naka side stand. Yan. So, 5'2" yung aking height. Check naman natin. Okay, nakaboots tayo niyan. 5'2" yung aking height. Hindi tayo mahirapan dito, no? Abot na abot natin. Kahit umusad tayo rito, abot din natin yan. Tsaka sobrang gaan ng motor, no? Pwede mong isingit-singit ito eh. Yun, no? Sa kanyang turning radius, malawak din siya. At hindi ka mukhang mabibitin dito kapag liko ka ng liko. Gusto ko yung tsura ng ating side mirror. Kita naman pati yung likod. Maganda yung tsura. Malapad din, no? So, gulay board. Ganito yung tsura natin kapag sa gulay board. Ayan. Diba? Ayos to. And then, sa shock. Okay din yung shock niya. Malambot din. Maganda rin yung flay. Flay, ano? Maganda yung play. Then, sa likod din, bounce check natin, no? Ayan, diba? So, ayun, para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, puntahan nyo na lang yung branch or dealer ni FKM. So, papakita ko lang sa screen kung saan nyo mabibili yung mga ganitong unit. And then, yung parts ng unit na to. So, available lahat ng parts ng FKM kung ano man yung unit na hanap nyo. So, inquire lang kayo. So, ayun na nga. Ayos na ayos yan. Para sa ating LTS 125, masasabi ko na okay to sa mga beginner, sa babae, sa lalaki.
pwedeng-pwede to, lalo na kung ito yung unang motor na nabibili nyo, no? FI na, sa features, maganda na, and sa price, maganda na rin at sulit na rin para sa akin. So, recommended ko to para dun sa mga baguhan na magmamotor. Ayos na ayos yan. So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, marka mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.